Gusto mong mapatagal yung buhay ng electric fan mo, Lodi. Kung minsan kasi pagka gumaganito, ang nagiging problema yung wirings, pumuputok, yung thermal fuse nasisira, at yung capacitor ay nasisira din. Yung mga ganito, ayan, ayan, pumuputok yan, yung mga capacitor. Ngayon, kahit mapa brand new or umiikot pa na maganda pa na hindi pa maingay, ay pwede nyo iganito para mapatagal yung buhay ng ventilador. Ayan, sigurado yan. Yung materialis natin dito ay makikita lang sa inyong tahanan sa mga may anak dyan na nagbi-vape, o kaya pwede kayong humingi sa mga nagbi-vape ng disposable vape. Ito, pwede kayong humingi sa kanila at yun ang sisirain nyo. Kukunin nyo yung kanyang, ayan o, ito, yung kanyang bulak kukunin nyo. Marami yan. Tapos ang gagawin nyo dito, itong bulak na to ay siyang isisiksik nyo dito sa may tornilyuhan ng frame ng electric fan. Una, patakan nyo muna siya ng langis. Ayan, depende kung anong gusto nyo ipatak. Pwede rin kayong maglagay ng grasa. Ayan o. Ayan, lagay nyo muna dito yung grasa. Ayan. Depende kung anong choice nyo. Pwede rin. Huwag masyadong damihan yung grasa. Tapos, isunod nyo na tong bulak ng disposable vape. Ayan. Okay. Purasan na lang yung mga tutulo. Ayan. Purasan na lang yung mga yan. Dagdagan nyo uli ng langis. Ayan. Para itong langis na to ay i-absorb ng bulak nung disposable vape. Na siya naman ngayon yung magpapadulas dito sa axle ng ventilador. Ang sumunod dyan, balik nyo yung frame. Yan. Balik nyo ang tornilyo o yung plastic na tornilyo ng frame. Ayan siya o. Higpitan nyo. Ang sumunod dyan, humanap kayo ng ganitong plastic na sakto dito. Ayan. Butasan nyo sa gitna. Ayan o. Ilagay nyo dito. Ayan. Para maging takip nung nilagay nyong bulak ng vape. Tapos, lagyan nyo ng pandikit dito. Ayan o. Ayan. Baka sabihin nyo, hindi na matatanggal yung tornilyo pag dinikitan. Hindi, sasama pa rin itong nilagay yung plastic na to. Iikot pa rin yan. Kung pipihitin natin, ayan o. Ayan o. Ito ay pwede to sa bagong electric fan. Pwede nyong lagyan ng ganito para lalo pang tumagal. Para laging basa yung shafting ng langis. Tapos sa mga bagong palit ng bushing, pwede rin dito. Yung mga kalog, medyo bago nyo iganito, palitan nyo muna ng bushing para hindi kumakalog bago nyo iganito, para mas mapatagal yung buhay. Sa likod naman, yung kabilang bushing sa likod dito, banda, ay patakan nyo na lang din ng langis. Kasi hindi gaanong hirap dito sa likod. Basta laging basa lang dito o merong grasa sa likod, hindi yan laging hirap. Ang laging hirap talaga ay ito, kasi andito yung kanyang LEC. Ito. Yun. Lagay nyo na yung kanyang lock. Ayan. Ito ay hindi na umiikot eh. Dahil narinig ko sa kanyang makina, umuugong pa naman. Tapos pinihit ko to
ay napakahigpit. Ayun, medyo lumuwag na siya nung kinargaan natin ng DIY para dito, para laging basa yung shafting. Papaandarin natin yan ngayon, paikutin natin. Umikot siya. Ayan o. Ngayon ay pwede na to, pwede na ang gamitin. Ganun lamang, Lodi. Subukan nyo sa bagong electric pan, sa electric pan na medyo condition pa. Mahusay yun. Talagang papatagalin niya yung buhay ng electric pan nyo. Okay, okay na naman siya, wala tayong ginalaw. Siyempre nga, na-dry lang yung kanyang bushing. Pero sigurado yan, Lods, dahil nag-add na tayo ng pampadulas dito sa harapan, yung ginawa nating proseso, pwede nyo ring subukan, bakit hindi? Okay, hanggang dyan na lang muna, Lods.